po. So, si Japan po ba at saka si Pilipinas sa geographic at saka sa kanyang weather ay may pagkakaiba? Pero halos pareho dahil pareho siyang nasa isa, dito ba? Pero po sa pagdating sa farming, sino po naroon na ngayon? Si Pilipinas o si Japan? Ano po kaya ang pagkakaiba? Ano po kaya ang problema? Kasi mas technology, sir. Sa teknolohiya. Balikan po natin ng konti, mag-flashback tayo ng konti. Ang Japan ay sinira ng gera. Tanging bansang binagsakan ng atomic bomb. Ang atomic bomb po, pag bumagsak sa kalupaan mo, yung radiation niya ay naglalast for 50 to 100 years. Ni ano man gamot, pwede ito kumukulong. Kung hindi naman siya binagsakan ng Amerika ng atomic bomb, hindi po sila mananalo. So sa galit po ng Amerika, hindi po sila nakontento sa atomic bomb. Binuhusan pa nila ng tunit-tuniladang asin ang kanilang kalupaan para walang sumibol na panahin, para maging salty ang kanilang lupa. Pero bakit po kaya naunahan tayo, which hindi naman tayo dumanas ng ganong pahirap sa ating kalupaan? Kasi yung Pilipinas, sir, hindi Kasama hindi yan. marunong magpan kanya-kanyang diskarte. Kasama po yun. At saka po yung teknolohiya. So, paano po ngayon? Nandito po ako, dala-dala po ang Japanese technology na ginagamit for 50 years. Ito po yung sekreto kung bakit gumanda ang kalupaan ng Japan. So, nung pagkatapos po ng gera, walang paglagyan ang mga malalaking bansa ng kanilang nitrogen. Yung nitrogen po, yung ginagamit sa pampasabog. So, hindi ko na ibabanggitin kung ano yung nitrogen, naintindihan niyo po na ginagawa nating pataba ngayon. So, si nitrogen, nung nilalagay sa lupa, nung unang panahon, napakaganda. May wow effect agad, maganda yung ating halaman. Katulad din po siya kung nadidinig nyo yung binang na steroid sa mga atleta. Pag yung panagbaba-building, mga athlete natin, gumamit ng steroid, bumibili sila, lumalakas. Pero panandalian lang po pala yun. Sa pagtagal ng panahon, lumiliit pala, lumalaki yung muscle nila, pero lumiliit pala yung kanilang buhay dahil yung kanilang mga organ sinisira ng gamot ng steroid. Ganon din po yung nangyari sa ating kalupaan. Tayo po ngayon ay meron batas, tinutuloy po namin sa organic yung ating batas na RA 168, the organic law, na sinasabi sa batas na yon na dapat ang Philippine farmer ay gagamit po ng 50% synthetic at 50% organic. So, ang ibig ko rin pong iparating sa inyo, hindi naman po siguro ang ating Congress ay mag-aabala ng panahon sa pag-aaral at pag-aapurba nito, ganun din po ang ating Kongreso at ang ating Pangulo na pipirmahan ito kung ito po hindi na pag-aralan at hindi kailangan talaga ng ating lupa. Tama po ba? At sa Luzon po, hindi ko alam kung nakakarating dito pa, ay namamahagi po sila ng organic fertilizer galing sa DA. Wala pa po kami natatap dito sa DA pero may budget po sila para ipamigay sa mga farmers. But ang pondo po ng government natin kulang, so inuunahan na namin sa edad sa pagpapakilala ng aming produkto na organic para magtuloy-tuloy yung gamit natin sa lupa. Si Ma'am dito, ano pong pangalan niyo, Ma'am? Si Ma'am Mary Jane po nag-organic na po siya for 3 years. Ano Ma'am ang inyong sa paggamit ng organic? Okay man kaayo, nabawasan man ang trabaho, talagsa man lang may mag-isip pa. Tapos wala man may naigo sa sapa, kaluyan man po. Fighting spirit lang. Yun po. Oo, So, lugay na. Wala ang na po kilala ko nagdaan. po yung ating si Activator. Si Activator po, marami siyang trabaho. Umpisahan po natin sa pagsasaka. Si Activator po, sa land preparation, siya po yung ini-spray natin pagka bungkal natin ng lupa, pagka basag natin, pag may tubig na po siya. Ang trabaho po ni Activator, i-decompose niya kaagad nang mabilis yung po, kailangan mabulok doon. At si Ma'am po naka-experience sa black bag na naiwan yung itlog doon. Yung pong mga punla ng damo na mga makasama sa atin, yung pong mga kulisap at sa mga magos ng langaw, dinidecompose siya po. Hindi na siya makapag-multiply, hindi na po siya makikita pag ginamit natin si Activator. At si Activator din po dahil sa sobrang gamit natin ng chemical fertilizer natin, ng synthetic, nagiging acidic na po yung ating lupa.
Kahit po tao, pagka nabalita nyo may acidic na siya, marami na po siya kasunod na sakit, tama po ba? Yung acid po ang gusto ng mga insekto, ng mga pulisap, ng mga peste. Inu-neutralize na po ang lupa natin. Hindi naman po panandalian, pero sa tuloy-tuloy na paggamit at unti-unting pag-aalis ng synthetic fertilizer, doon po siya gagana. Pero kaya nga po napasa yung RA 168 na organic law para inuumpisa na tayo na ibalik natin ang kalusugan ng ating lupa. Yun din po yung ginawa ng Japan. Nasira yung kanilang kalupaan, may natira silang forest, pinag-aralan nila ano ba yung mga good bacteria na nandoon sa forest, bakit magaganda ang halaman. Pinagsama-sama po sila rito. 21 good bacteria po ito ang nandito na pinatulog dito. So, kailangan po natin gisingin for 6 to 12 hours para gumana siya. Kung nadinig niyo po si Yakult, nadinig niyo po ba si Yakult? Si Yakult po meron isang good bacteria lang, si Serota Stray. Isang good bacteria lang po siya. So siguro sa tayo, bata pa tayo, nadidinig na natin si Yakult, tama po ba? Hanggang sa ngayon. Ibig sabihin, maganda si Yakult. Buhay pa yung company niya eh. May bumibili pa, may tumatangkilik pa. Nandito rin po siya. Si Lactobacilli, nandito rin po siya. Si Lactobacillus, plus another 20. Si Sir po, na-experience na nakikita ninyo sa Facebook to. Marami nang gumagamit. Ang trabaho po ng probiotic, pagandahin po yung ating digestive system ng ating hayop, lahat na may bituka. Pag malinis po ang bituka ng ating manok, baboy, mabibilis po yung kanilang paglaki ng growth nila. At yung po kanilang poops, yung kanila ay hindi dati yung mabaho at madali pong nabubulok. Kambal niya po si probiotic at activator. So pag madali po siyang mabulok, madali po siyang maging organic fertilizer. Yun po naman ang trabaho ni probiotics. So, pag si activator, malinis ang lugar nyo, deodorizer din po siya. Ginagamit din po ito ng ating LGU. Sa basura, sa Luzon po, marami ng kapitan na naligtas nito. Si DNR po, pinalilipat na drone, kung pamilyar po kayo, pag nakitaan sa Luzon, dito po lang kung pini-implement dito, na mayroon may tambak na basura, at may amoy, suspended po kayo. Pag hindi nyo agad natanggal yun. So pag na-sprayan po nito ni activator, within 5 minutes, tanggal po yung amoy niya. Tanggal po ng baho, deodorizer din po siya. Sino po nakadinig sa isang centennial project ng ating dating Pangulo? Yung pong Dolomite Beach sa Manila Bay. Kita mo, napakabaho, napakadumi nun before Duterte administration, di po ba? Ngayon luminis siya, gumanda ang tubig. Hindi po si Dolomite ang naglinis nun. Si activator po ang naglinis nun. Pinagsama-sama nila ilalabasan ng tubig and then tinitreat muna nila ni activator bago palabasin sa Manila Bay. Hanggang luminis po siya. Ngayon pwede po paliguan at nakikita niyo naman sa mga vlog ng mga content, may mga isda na. Ganun din po siya. So speaking of sa isda pa din po, ang tumbas naman po niya si Aqualife. Ganun din po. Preparation po natin sa fish pan, activator, and then si Aqualife, pinubuhay niya yung mga lab-lab ng pagkain ng isda. Ito po nakaraang panahon, napakainit, di po ba? Itong nakaraan. Sa Dagupan, pinagagawin naman yung Dagupan bangus. Ito po nagligtas sa kanilang mga bangus. Nagkakaroon kasi ng more oxygen, lumalamig ng kanilang tubig. Tapos dumadaan po yung pagkain nila. Sa atin naman po, sa pagsasaka, pag nakabasag po tayo, gamitan natin yung activator for 1 week, pahingahin po natin sila para gumana siya, para magtrabaho po siya. Bubulokin niya yung lahat, bubulokin doon. I-convert niya sa fertilizer lahat ng nandun pong kailangan mabulok, yung mga itlog ng mga kulisap, ng mga handful na kulisap, tsaka po yung mga buto ng damo na hindi natin kailangan. Hindi niya po patutubuin. Ang kasunod naman po, pag nakapagtanim na tayo, si Farmer's Friend. Ito naman po, pagka mayroon ng umusbong yung pananim natin, palalaguin niya po yung halaman, pagagandahin yung dahon, palalalimin yung ugat. Si activator po na pagpa-retain ng tubig sa ilalim. Kahit biyak-biyak na po yung lupa nyo sa ibabaw, sa ilalim po nun, nahuhol po ng mga bakterya ng tubig. Plus si Farmer's Friend po. Kaya kahit magtuyok tayo, kaya niya po pong umani, kaya itawid sa isang season. Okay. Siya po naman si Farmer's Friend. Pagka malapit naman lang po magbuntis, ito naman po si Kuya.
with humus, si Maxi Grow. Ito naman po yung ilalagay natin. So sila tatlo po yung sa bukid na kombinasyon natin. Sila po naman sa mga halagang tayo ng konti. So, tayo po ay certified ni DA. So hopefully po pag natap namin ang DA dito, kasama naman kami talaga sa pinamamahagi nila. Ang gusto ng government natin at least 3 organic na company. Sa Luzon, at least 2 pa lang halos ang lumulusot. Kasama na po tayo doon. So magtuturo sila ng tindahan sa Luzon, yun ang ginagawa nila. Kung saan kayo kukuha, bibigyan kayo ng voucher. So pag nakita niyo po yung aming product, kunin niyo po. Pero ulitin ko po, kokonti lang po yun. Hindi po yung nakakasapat para sa isang anihan. So kung gusto niyo pong tuloy-tuloy na gumanda ang lupa natin, katulad ng kay Ma'am, na hindi na siya gasi nung gumagamit ng fertilizer at saka ng insecticide, kailangan po tuloy-tuloy lang yung paggamit. At ito rin po yung pinakamataas na certification namin sa being organic o CCP. Gumastos po kami dito ng company ng 2.5 billion para lang sa certification. Dahil po kiniklaim namin yung product is 21 bacteria. Bawat isang bacteria po dyan, tinitest talaga kung nandito talaga at makakatulong talaga kay farmer. Kaya umabot po tayo ng ganun kalaki na halaga. Si Phil Rice po, sino nakakilala kay Phil Rice? Binhe. Ang main office po ni Phil Rice is sa Muñoz Nueva Ecija. Nagsagawa po sila doon ng fertilizer derby ng 4 na cropping. So 2 taon. Ngayon po nasa 3rd cropping na, ipakikita ko sa inyo yung mga testimonials. Wala pa pong tumatalo kay CHC Agrisite. At nakamit na natin yung gusto ng batas natin ng RA 168 na 50% na lang po ginagamit na synthetic fertilizer. At yung pong pag-aanin nila, napaiksi nila ng 1 linggo. Ng linggo. Dito po, ilan po ang average na inaanin sa hektarya? Sir, nakakaabot din kami ng 5 tons. Sa isang hektarya po. Sa Baykaban po. Wala, 70 o 70. Wala yung makawa na siya. May narecord po si Phil Rice sa Nueva Ecija, umani siya ng 200 kaban. Hindi man kasi sir, yung kaban namin dito kasi sir, may 70 kilos. 75 kilos. Pero kung kinukwento ko, nakapagpaani siya ng 200 kaban na 50 kilos. Kami may 70. May 90 May 50 kilos, pero ang ginamit niya po ng mga synthetic fertilizer is 220 kaban. So ang tanong doon, ito bang susunod na season na ngayon, sa 20 kaban ba niyang fertilizer, kaya niya pang umani ng gabi. Kung naabuso na niya sa paggamit ng lupa. Hindi ba yan mag-effect na, hindi ba yan mag-ano na acidity kung too much fertilizer? Pag too much nga po, nagkukuha nga siya ng acidity ng lupa, masisira nga po siya. Kaya nga po, nagkaroon tayo ng batas na kailangan gumamit ng organic para ma-neutralize siya. Yung sir, pwedeng magtanong na Sige po. sir, no? Para mas lalong luminaw yung paano naman gamitin yung activator, sir? Si activator po, pagka basag na po kayo, siya po sa land preparation pag sa Spray o ano? spray po. May spray. spray. So, ang paggamit po ng activator, ito lang po medyo sa teknolohiya kasi may pagbabago. So, ito po ay good bacteria, 21 good bacteria, pinatulog po ito sa dara. So, nasa po siya, rice barn. Kailangan niyo po siyang buhayin para multiply for 6 to 12 hours bago po natin gamitin. And then kung gagamit po tayo ng sprayer, kung maaari po sana yung bagong sprayer. Dahil po live bacteria siya, kailangan po malinis na malinis yung kanyang sprayer. Dahil po pag ginamitan niya na po ng kanyon, ng pesticide, mamamatay po siya. Kaya natin linisan si sprayer yung loob, pero paano po yung hose at nozzle, nandun pa rin po yung kanon. Pero tapos, sasarain po natin yung kanya. Halimbawa, sir, gumamit ako ng ganyan. Ngayon, pag appear ng mga kwan, ng mga kulisap, di mag-spray ako, hindi kaya mamatay yung
doon, yung bacteria. Ang saline preparation po is good for 1 week na po siya. After doon po, hindi niyo po kayo gagamit. Saline prep lang po to. Yung mga bakterya na nandoon, na silbing kwan ng mga, yung tumutubo ng kwan, mga Continuous po siyang mabubuhay doon hanggat meron pa po siya pinapatay. Pero sa pag-aaral po, within 1 week, kaya na niyang ubusin. kaya nang maubos kahit na kwan na, ay mag-spray ka na ng kwan. Opo. Wala na rin siya doon. Pag wala na po siya makain, pag wala na siyang kalaban na bad bacteria, mamamatay na rin po. Tsaka baka din nyo na rin po kailangan mag-spray kaagad ng herbicide kasi yung buto di naman natutubo kasi papatayin na niya yung buto. Ay, hindi na tayo Ma- gagamit may impotent, magiging impotent na yung buto. hindi na pala tayo gagamit diyan ng ano yun, yung pang-spray ng Herbicide. Subukan nyo po kasi ang kanyan is hindi na dapat to, yung mga buto na naiwan, hindi na lang, dapat sir, ang tutubo. inaalala namin, kung halimbawa gagamit kami ng ganyan ngayon, may mapagbibilhan ba kami ng ano, ng stock. Sinaguro po namin na magkakasenter po kami ng by July po, mga second week siguro or first. Nandiyan po yung stock namin sa Kidapawan. Ay, sa Kinapawan lang po. Opo. And then si Ria po naman is pinaka-liaison namin. Siya yung makakapagdala nito. Oo. Kaya po confident kami na Ay, may mga kwan din kayo, may mga kasamaan din kayo na mag ano. Oo, si Mia po ang kwan dito. Siya nagpakilala sa amin dito. Siya na po magkukuan dito. Magdadala rito. And sariwa po ang content. Kung sino gusto mag-distributor dito, bibigyan po rin namin ng pagkakataon. Kasi narinig ko na rin kasi itong kwan, itong organic na ito. Kaya lang, pag mag-spray na yan sila, ilalagay muna sa kwan, magdamag sa ano, sa timplahin mo doon sa drum ba, magdamag yan. Tapos yung kanila, lalagyan pa kasi ng kwan ba, yung ano yun, yung ginagawang kwan. Molasses. Oh, yung molasses. Lalagyan pa ng molasses. Ilalagay sa drum, tapos magdamag yan. Pagka umaga, pwede nang i-spray doon sa kwan. Ganon din ang function niya sa explikasyon mo. Parehas po. Kung gusto niyo po sundan ang maraming video at testimonial sa nagawa nito sa YouTube, si El Kabukid po, pinakamarami ang nagawa na testimonial. Yung Pinarize, makikita niyo rin po doon yung mga testimonial sa all over the YouTube na po ito, hindi na po may makikita ng tutorials, mga Isang bag experiments. na yan, pwede na yan sa isang hektarya. Good. Ganyan. Good for 1 hectare na talaga.